Pasigueño, magandang araw. Kasalukuyan ay nandito tayo sa Barangay Bangbang Covered Court. Ito ay katabi ng evacuation center. Ito ay katabi ng Barangay Hall. Ito ang nagsisilbing pansamantalang tuluyan ng mga nasunugan dito sa nasabing barangay. Yung sunog kanina umabot ng lagpas isang oras at itinaas sa second alarm. Samantalang ayon sa nakuha nating datos dito, as of now, nasa mahigit 20 pamilya na yung nadala sa evacuation center. Patuloy pa rin na dumarating yung iba pang mga nasunugan. At kanina naman agad na inihanda ng barangay sa pangunguna ni Kapitan Rodel Samaniego, katuwang yung kanyang mga kagawad na ihanda nga itong lugar. Meron ng mga tents, makikita natin na nakatayo dito, pansamantalang tulugan ng mga nasunugan. Ang ipinakita natin kanina, ang ipinadala ng lokal na pamahalaan na tulong para dito sa mga nasunugan sa Barangay Bangbang ay mga sleeping kits at hygiene kits. Inaasahan na may iba pang mga darating na mga evacuees anytime today. At yung update pa din po sa kung ano yung naging sanhi ng sunog, inaalam pa rin po natin yan. Maliban dito sa mga individual na nandito, merong mga fur babies, no, yung mga alaga nilang aso, pusa, na bit-bit din nila dito. Ilan sa mga mataan natin dun sa sunog kanina ay na-rescue naman nila yung kanilang mga alaga. Wala pa rin nai-report na nasaktan, nasugatan o namatayan. Ngayon, makikita natin may mga alagang aso na dinala nga dito. Yung iba hinahanap pa nila yung kanilang mga alagang pets. Ngunit ang isa sa magandang nakita na senaryo sa sunog na naganap ay ang bayanihan ng mga taga-Bangbang na nagtulong-tulong upang maapulang ang apoy at hindi pinabayaan yung kanilang mga alagang hayop. Sa mga Pasigueño na ngayon pa lamang nakakapanood ng ating inihatid na live na balita, ito ang sitwasyon dito sa evacuation center sa Barangay Bangbang, mismong sa covered court nila. May mahigit 20 pamilya na ang nandito ngayon. Patuloy na dumarating ang iba pa. Yung mga tulong na nais nyong ibigay, maaari kayo makipag-ugnayan sa Barangay Hall upang maihatid ang tulong, yung mga damit, pagkain. Yan yung mga kailangan nila ngayon. Kailangan din nila ng tubig. Yan pa yung isa sa kanilang mga request, no? Yung mga kailangan ng mga nasunugan. Muli ito yung ibinigay ng lokal na pamahalaan, ang sleeping at hygiene kits para sa mga evacuees. Ngayon, susubukan nating makapanayam ang kapitan ng na si Rodel Samaniego. Kanina nakita natin siya, maaga nandun siya sa area eh. Kamusta po? Yes, as of now po, andito tayo sa ginawa nating temporary evacuation center sa Bangbang Court, sa tabi po ng barangay. Kamusta po yung ating lagay dito, yung ating mga evacuees? Yes, as of now po, nasa 19 to 20 families na po ang nandito at inaasahan po namin na matadagdagan pa yun. Ano na po yung ating mga naging action o magiging action para dito sa ating mga kapatid? Well, siyempre, hanggat na dito sa evacuation center ang ating mga kabarangay, susuportahan po natin sila, no? Including sa food, sa sanitation nila. So, umaasa rin po tayo sa ating lungsod ng Pasig sa tulong. Actually, nagpadala na po sila ng tulong sa atin. At pati sa barangay po, asahan nyo po na alagaan natin yung mga evacuees natin. Doon kaya sa lugar nila, yung mismo na ano? Yes, siguro dapat suportahan din natin yun.
sigurado maraming linisin doon at maraming kailangan hakutin gawa ng sunog. Ano gusto mong sabihin dito sa mga kabarangay kanina? Nandun pa maaga nakita ko yung ating mga kabarangay na nagbayanihan, talagang nagtulong-tulong. Yes, gusto ko rin magpasalamat siyempre doon sa kabahayan, doon sa nasunugan, marami po talagang tumulong, no, na apulayin yung apoy, kaya lang talagang napakalaki po ng apoy. Maraming salamat din po sa mga bumbero na nagpunta at nagresponde sa sunog dito sa aming barangay. Maraming salamat po sa inyo. Meron pa kayong gustong mensahe pagka hinihintulong ka sa mga kabarangay? Yes, as of now, 19 pa lang. Ang tansya ko, mas dadami pa. Sa mga nasunugan po na hindi pa nagpupunta rito sa evacuation center, open po ang ating evacuation center sa Bambang Athletic Court. Pwede na po kayong pumunta rito. Maraming salamat. Thank you very much po. At yan ang ating panayam kay Cap Rodela Samandiego, ang kapitan ng Barangay Bangbang. Binanggit nga niya yung kanilang magiging aksyon at tiniyak niya na patuloy na tutulong sa mga kabarangay. Pinaalam din niya sa mga taga-Bambang na nasunugan na ang evacuation center ay dito sa basketball court, katabi ho mismo ng barangay hall. Madami rin ang mga kabataan na nandito, mga chikiting na nandito, pansamantalang kasama yung kanilang mga pamilya. Iba pa sa eksenang nakita natin doon kanina, napakainit po talaga, no, yung mga nagbabagsakan na yero. Ngunit yung nakakaantig sa makikita doon sa Barangay Bangbang, doon sa mismong area na nasunugan, ay yung talagang pagtutulungan ng mga residente. Kasalukuyan ay nilalampatan ng paggamot itong isa sa mga asong nakuha nga doon na tila medyo nasunog din, may mga sugat siya Ayon nga dito sa may-ari na nasunog nga itong kanyang aso at pasalamat na lang din at nakita siya, may nakapulot sa kanya. Sabi po yan Sabi po namin yan. Sir, ito pong aso ay inyo? Opo. Ilan po yung alaga ninyo? 3 po. Tapos di ba po natutulog po yung mismong bahay ninyo? Opo. Paano po naibalik sa inyo yung inyong alaga? Naipit po ng mga kahoy po na nasunog po yan Naipit po siya. Mas nakawa po ngayon. Siya po huling-huling nakawa. Ito, pangalawa na po ito nakawa. Dahil natataga na po siya. Mausok po rin sa loob ng bahay. Opo. Ilan po kayo alaga ninyo? Di bali 3 po. Ayun po yung isa. Yung nakakulong? Opo. Yun po yung ulang nailigtas? Opo. Nasa loob kasi ng bahay yun Nasa loob kasi siya ng bahay, sa ilalim. Pero nasuffocate na siya kasi sarado yung pinto. Ginawa ng kapatid ko, ay yung anak ko, pinabuksan doon sa bumbero, ayaw nga yung pabuksan inaalala na anak ko, nandun yung isang aso, yun. Binuksan, pag buhay pa yung aso. So, alam po gusto niyo sabihin at nailigtas po itong inyong mga alaga. Meron pa kayo ba kasama sa bahay? Wala naman, ligtas naman. Yung bahay lang talaga yung natupok. Sana magkaroon naman ng yung sa mga nasunog na aso. Mabigyan ng first aid din. Kasi sunog yung balat niya Pangalan po nila, ma'am? Norma po, Asuncion. Maraming salamat, ma'am Norma. Salamat po. Salamat, sir. Pangalan Sige po. Jason Asuncion po. Thank you po. Thank you po. At yan si Jason at Norma Asuncion, kasalukuyan nga nilalagyan na ng first aid yung isa sa kanilang mga aso. 3 yung kanilang alaga na daganan ng nasusunog na mga gamit doon. 2 yung 3 yung nailigtas, pero itong 2 yung medyo talagang naapektuhan ng sunog dahil na nadaganan sila. Kasalukuyan din naman ay abala din yung mga barangay officials mula sa kanilang kapitan hanggang sa mga kagawad
nandito si Kagawad Bianca. Ganun din ang si Kagawad Let, Kagawad Darwin. Nandito rin si Kagawad Raymond at si Kagawad Balderrama. Muli sa mga Pasigueño na nais magpahatid ng tulong, maaari kayong makipag-ugnayan sa barangay mismo. Ngayon nakikita natin meron ng mga nandito na gamot, sanib puwersang tulong mula sa iba't ibang mga grupo, iba't ibang individual, at naway magpatuloy itong tulong na dinadala dito sa Barangay Bambang. Nakita na rin natin ang sangguniang kabataan ng Barangay Bambang na nandito tumutulong sa sitwasyon dito sa evacuation center. Ang mga bumbero kanina, maging yung mga kawani ng Peace and Order Department ay nandoon sa area at naghatid nga din nagbigay din ng tulong para sa mga nasunugan. Susubukan namin maghatid pa ng iba pang balita kaugnay dito sa sitwasyon sa Barangay Bambang. Muli, talagang idinidiin ko po, no, kabarangay ko rin po kasi itong mga ito. So kung meron pong nais maghatid ng tulong, maaari kayong makipag-ugnayan sa Barangay Hall. Ang kanilang kailangan, mga gamot, damit, diaper pambata, maging na pang matanda dahil meron pong mga stroke patients dito, tubig. At kahit ano pa po na makakatulong sa kanila, sa kanilang sitwasyon dito sa evacuation center. Yan na muna yung aking ihahatid na balita sa mga oras na ito. Mula dito sa Barangay Bambang, ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.